10,000 evacuees ang nananatili ngayon sa bayan ng Sagyaran na 5 kilometro lang ang layo mula sa Marawi City. Sa dami ng mga evacuee, problema ngayon ang supply ng mga pangangailangan nila. Live mula sa Iligan City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, 3 hanggang 4 na araw na lamang daw ang posibleng itagal ng supply ng relief goods sa bayan ng Sagyaran ayon sa alkalde nito. Ito raw ay kung hindi madadagdagan yung kahit papano ay mga dumarating daw na ayuda, lalo pa ay patuloy daw ang pagdating ng mga evacuee. Kung gaano kahirap makapasok ngayon sa lungsod ng Marawi dahil sa nagpapatuloy na bakbakan, ang mga nasa loob naman hindi rin basta-basta makakalabas. Ang grupong ito na nagpakilalang isang pamilya papunta ng evacuation center pero hinarang ng mga otoridad sa checkpoint para matiyak na walang teroristang ipinupuslit. Sigurado kayo, pamilya nyo ha? Oo. Balik na lang kayo pag okay na. Okay. Sa bayan ng Sagyaran, 5 kilometro sa labas ng Marawi City, aabot sa 5,000 pamilya ang pansamantalang lumikas para lumayo sa palitan ng putok. Dito namin nakilala ang residenteng si Malik, kasama ang kanyang asawa, 12 anak at 2 apo. Unang araw daw ng bakbakan ng militar at Maute Group noong 1 linggo nang di umunoy masalubong niya sa kalsada ang ilang miyembro ng terrorist group. Naka-cover ba yung mga mukha nila, sir? Nakakoder. So hindi nyo makikilala? Ha? Hindi nyo sila Hindi na. Kahit makita pa namin na hindi namin matutukan yung mukha, natatakot nga kami. Ang inisip namin, nakakabili kami ng pagkain. Pagbati namin sa kanila na Assalamualaikum, yun, pinapadaan kami. Ilan daw sa mga nag-evacuate, piniling sa malayong lugar na lamang manatili. Talagang takot sila nung yung nandito sila. Tungkol po daw sa naririnig nila, immediately pupugutan ng ulo ang mga Christians. Dito sa designated evacuation center namin, hindi mangyayari because we are purely guarded by PNP. Hindi man rinig sa evacuation center ang alingaw-ngaw ng mga bala sa Marawi. Bakas sa mga nagsilikas ang parusang dulot nito. Hindi na ninibaga. Kaya daw masakit lahat yung katawan niya dahil sa galing silang Marawi tapos naglakad papunta dito. Sobrang natakot po kami. Kasi ang dami yung mga bata. Yung mga bata, kailangan nasa bahay na lang. May idea ba kayo, sir, kung kailan kayo makakauwi? Wala eh. Hindi ko na nga alam kung makaka-relate pa yung Marawi. Maging ang lokal na pamahalaan ng Sagyaran, nangangambang hindi nito matugunan ang pangangailangan ng mga kinakalinga nito mula sa karatig na bayan. After 3-4 days, baka... baka magkano kung walang dumarating na tulong. Maubusan, no. Pero susubukan namin. Jessica, ayon sa ilang mga residente, pinapayagan naman daw sila ng mga otoridad kahit paano makabalik dun sa kanilang mga bahay. Mga ilang minuto lang daw, mabilisan lang para masilip yung kanilang mga bahay. Ang pangamba raw nila ay baka isang araw. Pag uwi nila ay wala na raw silang datnan ng mga napundar ng mga gamit, Jessica. Cedric, ano-anong klaseng pangangailangan ba ang dapat i-prioritize? Yung kailangan ng mga residente. Baka dapat banggitin natin. At bukod sa tulong from the LGU, national government, sino-sino pa yung mga naghahatid na ng tulong sa mga evacuee? Cedric? Yes, Jessica, particularly ang nabanggit kanina ng local government is yung DSWD raw. Patuloy naman daw na nagsusupply ng mga food packs. Yung bayan ng Sagyaran, ng binanggit nila sa atin kanina is hindi raw sila tasked kumbaga na tumanggap ng mga evacuee. Pero since sila yung adjacent na bayan ng Marawi City, ay sila daw talaga yung nag-volunteer na tumanggap ng mga evacuees. Hindi raw nila may kakailangan kahit paano raw, talagang limited din naman yung resources nila. So kailangan daw nila ng tulong, particularly dun sa provincial government. Pero ang nabanggit sa atin kanina nung alkalde, hindi rin naman daw nila talaga ma-pressure o kumbaga hindi nila mangarag yung provincial government at this point. Kasi alam din naman daw nila na marami ring problema yung provincial government. So ang panawagan nila is yung mga basic din, of course, medicine for the children daw, at yung mga banig, mga extra damit, at more importantly daw ay the potable water at saka mga pagkain, Jessica. Maraming
salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi. Cedric Castillo.